For today's episode, we're asking a question that might hit a little too close to home. Are you really stuck or ayaw mo lang gumalaw? Minsan we say we feel lost, uncertain, or parang walang progress. But is it because we truly don't know what to do? Or because we're scared to take the next step? In this episode, we'll talk about fear disguised as comfort, procrastination that feels like waiting for the right time, and the small decisions we keep avoiding that could actually move our lives forward. If you've ever felt paralyzed, unmotivated, or stuck in the same place kahit alam mo naman what you should do, this conversation is for you. Welcome back to C Off the Counter Podcast. So for today's episode, second episode na natin, for sure relatable to kasi at some point na experience natin to at baka may nakaka-experience sa mga listeners, sa mga viewers natin ngayon. Ano nga ba ang magiging topic natin ngayon? Stuck ka ba or natatakot ka lang gumalaw? Ooh. Ito yung nasa same place ka lang or yung feeling na paulit-ulit na lang yung routine na nangyayari. Tapos stuck ka, tapos nagpo-progress pa ba ako? Pero ano ba ibig sabihin para sa inyo ng stuck? Siguro yung feeling mo walang progress. Ako kasi parang pag sinabing stuck, mas nare-relate ko siya sa work experience siguro. Sa, paano ba yun? Sa, related sa work. For example, ang tagal mo na sa company na yun, same na lang yung ginagawa mo. Wala kang ibang ginagawa for how many years. So ikaw, mafe-feel mo na stuck ka. Same, ako din gano'n. Yung feeling ko, hindi na nagpo-progress or wala nang iba or wala nang bago dun sa ginagawa ko. Feeling ko na-stuck na ako kasi nasa comfort zone na ako pag gano'n. Pero the question is, bakit ba ba't ka na-stuck? Ano ba siya? Parang choice mo ba siya na mas stuck sa ganung sitwasyon or dahil natatakot kang mag-move? So minsan, nandun tayo sa sinasabi na lang natin yung nai-stuck tayo Oo. sa isang situation. Pero hindi lang natin ma-admit na takot lang tayong gumalaw. Take ng risk. Na mag-take ng risk na umalis dun sa situation na yun. For example, marami kasing factors, external, internal. For example, sa trabaho, gusto mo nang mag-resign. Hindi ka na masaya sa ginagawa mo, talagang parang dinadrag mo na lang yung feet mo papunta sa work. Pero dahil kailangan mo ng sahod, kasi may responsibilidad ka, wala kang choice. Parang ganun yung magiging feeling mo. Kasi, siguro may fear din na baka pag umalis ako dito, mawawalan ka ng source of income. So, paano yung mga bayarin mo? Yan, mga And bills. also, yung fear na takot tayong mag-fail. Yeah. Di ba? Kaya takot ka mag-take ng risk. Kaya Kasi takot ka part of choosing or taking risk is baka mag-fail. Tama. So parang, kasi nga, since nasa comfort zone na tayo, takot na tayong umalis doon. Kasi, hindi natin alam na pag alis natin doon, magsasucceed ba tayo or mag-fail tayo. And for some naman, na-stuck sila kasi na-stuck sila sa sense na trust the process. Na parang ilang taon na, nagta-trust the process ka pa rin. Kasi umaasa ka na, hindi, merong time, darating yung time na ako naman. Pero dahil dun sa trust the process na yon, ang nangyari, girl, ilang taon ka na dyan? Oo, na-stuck ka na. Pero siguro, kailangan mo din mag-reflect na kung you're trusting the process. Dapat during the time of waiting, dun sa waiting time, may ginagawa ka pa. At may nangyayari. Oo. And ano yung ginagawa mo during nag-wait ka? Oo. Factor din yon. And sometimes, hindi tayo makapag-take ng risk kasi natatakot tayo sa judgment. Yan, Yeah. isa pa yan. Diba?
So, for example, ang tagal mo na dun. For me, yun, share ko na. So, parang sa akin, ang tagal ko sa pharma, di ba? Sa pharma industry. So, hindi ko naman sinasabi na na-stuck ako doon. Pero, ilan din yung opportunity na tinanggihan ko dahil ako, komportable ako dun sa trabaho ko that time. Di ba? So, parang for example, before, matagal na ako sinasabihan ni Ken na 4 years, nung time pa kasi na yun, ang pagiging broker is basta 4 years kang graduate, pwede kang mag-review and then mag-take ka ng board exam. And then, pag napasa mo yung board exam, broker ka na. So, matagal din akong kino-convince doon, pero hindi ko siya pinapansin. Kasi nga ako, komportable ako Okay sa na, trabaho ko. comfort zone. Okay Oo, ka na. okay na ako doon sa trabaho ko ngayon. Or nung that time. So, pero hindi ko nakikita na may ibang opportunity pala. Na pwede ako mag-take ng risk na yun, i-grab yun and mag-shift ng career. Sa akin naman, siguro ito yung dating job ko. Parang, kasi nga may responsibilities ako and medyo mataas yung sahod. So, nag-stick ako doon. Doon na-enjoy ko naman, pero at a certain point, parang na-feel ko na hindi na siya para sa akin. So, gusto ko na din umalis, pero dahil nga okay na ako sa mga kasama ko, okay na ako sa trabaho, so nag-stay ako. Pero, nagpe-pray ako nun kasi parang gusto ko magkaroon ng opportunity. Nagpe-pray ako kay Lord na parang ipakita niya if may other plans siya sa akin. Kasi gusto ko talaga nun maging active sa pharma ulit. Nasa Manuf kasi ako noon. So parang nung college days, hindi yun yung napipicture out ko. Na path ko sana. But because of yun nga, responsibilities, napunta ka dun sa sitwasyon na yun. So, nagpipray nga ako, pero pag may mga opportunities naman na dumarating, nang hihingi ako ng sign. Natatakot din naman ako mag-resign, kasi nga, una, saan ako pupulutin? Magkano yung sahod? Baka mas mababa, paano yan? Hanggang sa, hindi na talaga ako nakaalis-alis, kasi pag nang hihingi ako ng sign, may pinakita ng sign, may excuse ako. Na, ay, hindi. Pero kasi actually, yung excuse ko, dahil hindi lang pa talaga ako ready talaga na umalis. Ako nakaka-relate ako dyan for some reasons kasi coming from community naman. Aminin nyo, malaking factor yung mga katrabaho nyo kaya hindi kayo mapaalis sa isang company. Totoo yan. Diba? Sobrang laking factor ng ganyan. Yes. Hindi lang yung sa mga katrabaho mo, kundi pati yung culture, yung environment nung trabaho mo, or dun sa trabaho mo. Kasi once, Gano'n katagal ka sa community? 5 years. Diba? Ang tagal. So parang talagang pamilya mo na yung nandun, kaibigan mo na talaga sila. So parang it's part of your life, of your adulting nga. Lalo na noon, diba nagsisimula pa tayo. So parang sila yung naging foundation kung ano ka ngayon. Kasi sobrang tagal din yun eh. Actually sa PGP din, di ba? It's the people that Totoo. makes you Stay. stay. Di ba? sa TGP, actually, TGP ang pinakauna kong work na sobrang tinagalan ko. Gano'n katagal ka nga? 3 years. 3 years ako. Yung 3 years na yun sa akin, matagal na yun sa akin. Actually, matagal na talaga yung 3 years. Oo. Lalo na dun sa mga first time na nagtrabaho. Yes, matagal. Sobrang tagal naman. Anong naging reason kung bakit kayo nag-decide na, okay, aalis na ako. Time na to. Yeah, parang ayaw mo na mas-stuck dito. So parang talagang nag-take ka na ng risk. Yeah, ayaw ka na nang nangyayari, ayaw ka na paulit-ulit na nang nangyayari. So, part of that is yung taking risks. Parang na-admit mo na parang kailangan ko na ng growth. There's more than this. Ah. Kasi coming from nasa probinsya, Tarlac,
tapos biglang dito sa city. Imagine yung transition. So, malaking factor yung self-decision making that time kasi from province nag-take risk ka para dito sa Manila. And Worth it Worth it naman. naman. Yung pag-take mo Yeah. ng risk. Ako siguro yung sa shifting ko, nakapagpa-decide talaga sa akin nun is yung opportunity na nakita ko. Kasi nag-pandemic, di ba? Oo. So, nag-pandemic, syempre, during pandemic, healthcare talaga ang Yeah. talagang inaasahan ng Oo. mga tao that time. Although, nung time na yon hindi na ako nag-work. Then, si Ken, hindi din nag-work noon. Doon ko nakita yung opportunity ng sales, real estate. Kasi biruin mo, gano'ng katagal tayong nagkaroon ng, ano tawag doon? Yung hindi pa rin lumabas, quarantine. Oo. Ano ba tawag doon? Basta yun, gano'ng katagal tayo nun, wala akong work, walang work si Ken. Paano kami nabuhay? Yung mga lumalabas na komisyon kay Ken, Yan ang nagpa-sustain. yun ang nag-sustain sa amin during pandemic. And doon ko nakita yung opportunity na, okay, maganda talaga yung opportunity na binibigay sa akin. So, doon, from that, nag-shift ako. Sabi ko, sige, itry ko nga na mag-shift ng career. Although, syempre, nandun pa din yung part na gusto ko pa din na gamitin yung pagka-pharmacist. So, from doon, kasi, isa din pala sa mga naging fear ko na bakit ayaw kong lumipat is yung feeling of starting over. Yeah, kasi Diba? it's totally different industry. Oo, tama. Kasi, buruin mo sa healthcare, sa pharma, pagpasok natin, Supervisory ka na, no? true. Pagpasok natin, supervisor tayo agad. Supervisor, manager, Manager. di ba? So, tapos pupunta ako sa real estate na Back to zero. back to ka. zero Yeah, ako. kasi As wala in, ka talaga. wala akong alam. Di ba? At saka, parang ang hirap kasi hindi yun yung background mo. True. Mm-mm. Pero, ang maganda doon, kasi, sa pharma, nasa sales na din tayo eh. Like sa Yeah. community, Oo. ang dami na din natin nakakausap na mga patient, na iba't ibang klaseng tao. So, siguro, iyon yung naging sobrang help sa akin ng pharma. Paglipat ko into sales. Yan, so nabanggit mo na rin yung opportunities, no? So part ng pag-alis dun sa feeling na stuck is taking risks and accepting opportunities. So yun yung nakikita kong nangyari sa'yo. So nag-take ka ng risk for another opportunities. Na ngayon nga, ayun na yung bread and butter, di ba? Totoo. Yung sa akin kasi, parang, kasi nga nagpe-pray nga ako noon. Kasi parang, gusto ko na lumipat, pero natatakot pa rin ako. Siguro na stress na si Lord. So parang gumawa siya ng way na, parang wala na akong option, kundi talaga umalis. Kasi nung time na yon, hindi ko na nga, hindi ko na na-enjoy masyado yung ginagawa ko. Ang reason na lang why I'm staying is yung mga tao, yung mga kaibigan ko. Tapos lahat sila, sabay-sabay halos nag-resign. So parang, Promise, parang ano yun, first quarter, second quarter, tapos lahat sila, yung isa hanggang April 30, yung isa hanggang May 15, lahat talaga. So yung isa na pinaka-best friend ko, ka-close ko, nung nag-resign siya, parang ako, kahit wala akong backup plan, nag-resign ka lang nag-resign din ako. Sabi ko, shucks. Tapos ang pinaka-kinakatakot ko nga nun, though may savings naman, pero syempre, hindi ako sure. Kasi alam niyo naman, sa pharma, hindi naman ganun kalaki yung sahod pag nasa community ka. Yes. Tapos mag-i-start ka. Ang tagal ko, halos 5 years ako sa manufacturing. So parang magagamit ko lang yung experience na yun. Kung papasok ako sa manu Same ulit, industry, ayoko yeah. na nga. Mm-mm.
So, nagpipray ako noon na sana, naaalala ko ang pinag-pray ko noon, alignment. Yeah. Na sana, ipakita, mag-open ng opportunity na yung gusto ko talaga at saka yung kahit papano is mag-e-excel ako. Yung hindi siya parang work talaga. Then doon ko nga nakita, parang may pinasukan pa ako sa Paranaque no. 1 week lang ako, girl. Kasi nung mag-shifting na ako, night shift, hindi na ako Hindi na pumasok. Hindi na ako pumasok. Ano yun, sa dulo ng TGP. So, December yun. So, yung Christmas tree ng TGP. Every time na lalabas sa tricycle, nakikita ko, sabi ko, parang ang saya siguro mag-work dyan. Tapos December yun, January, nakita ko, nag-check ako sa job street. Ay, hala, may opening, training daw. Hindi ko alam yung trabaho ng training kasi ang tagal ko sa sa Manuf. Basta nagpasa ako. Tapos nung nag-apply ako, parang hindi ko pa rin alam kung ano yung position. Basta sinabi lang sa akin na okay lang ba sa'yo na mag-training. Ang understanding ko nun, okay lang ba sa'yo na ite-train ka dun sa position na kung saan ka mapupunta. So sabi ko, oo, okay lang. Akala ko pa nga yata regulatory nun or office work. Then nagulat ako, training na magtuturo pala talaga. Tapos si Sir Ochi nun, si Sir Is pa yung nag-interview sa akin nun. Parang kwentuhan lang. Tapos si Sir Ochi, parang wala masyadong tanong. Sinabihan niya lang ako na mag-ayos daw ako. Kasi magaling ako Manuf eh. So parang hindi ako nagme-makeup, t-shirt lang. So yun, tapos yun na, start nun, parang yung sahod doon is lower. Compare dun sa pinanggalingan ko, malaki yung difference. Pero pinag-pray ko nun, tapos parang may at peace ako na sabi ko, sige, i-grab ko to. Then yun na, nag-open na yung iba't ibang opportunities kasi yes ako dun. Tsaka siguro yun nga, na-stress na si Lord, siya na yung talagang gumawa ng way para makaalis na ako. Kasi pray ako ng pray, di naman ako gumagalaw. So yun siya. Yeah. So part talaga ng pag-alis dun sa stop moment is taking risks. So malaking bagay yun na kahit totally different industry or yung skills na ginagamit mo from the previous job, you have the power to make a decision. Kasi hindi mo masasabi na ito pala, pwede ko palang explore to. Ay, pwede rin pala ako sa ganito. Diba? So, ang galing lang. So ngayon, parang magbibigay tayo siguro ng signs or symptoms ba to check. Diba? Yeah. Parang checklist. Stuck ka ba talaga or fear yung nangingibabaw sa'yo? Kung Scared bakit ka lang. ayaw mo lang talagang mag-take ng risk. So una, ito yung lagi mong sinasabi na soon. Diba? Pero wala nangyayari. Yeah. Gaya nangyari sa akin, inabot na ako ng 2 years, hindi pa rin ako nakakaalis. So, yan. Actually, madaming ganyan. ha? Madaming ganyan. Madaming Actually, ganyan. parang kahit, for example, sa akin lang, maliliit na bagay. Mm-mm. Dahil ko sinasabi, soon, magko-consistent na talaga ako sa pag-vlog. Yeah. Diba? Very- Pero, exact wala example. nangyayari. Hindi ko din nagagawa yung talagang lagi ako nagpo-post, lagi ako nag-video. So, yun. Number 2, gusto mo perfect muna lahat bago ka mag-start. Guilty ako dito. Kasi di ba yung parang kailangan ready ka na, dapat maganda yung device mo, lahat. So parang masyado kang nag-overthink. Ang ending, wala ka nang na-start. Kasi talaga, ang reality, you'll never be ready eh. Kailangan mo siyang gawin. Parang hindi ka naman magaling agad. So, kailangan mo talaga siya gawin muna. Then from there, matututunan mo na lang siya along the way. Pero the first step really is to do it. Take action. Yung tipong nakailang takes ka na. Kasi iniisip mo may perfect, hindi may mas gagaling pa dito without realizing na ito na yun. You just need to hit that record button then go with the flow.
Actually, connected nga dun yung pang third na signs na scared ka lang is, yun nga, ang dami mo lang alam. Kulang ka sa action. Kulang ka sa action. Hindi ka Totoo nagtitake yan. ng action. Parang ang dami Diba? ng ideas na nabuo sa utak mo, pero wala kang na-a-apply. Ganyan na ganyan Nasa ako. isip mo lang, pero hindi, walang Hindi siya galaw, lumalabas. walang gawas. Oo. Alam mo yung nakasulat pa yan? Nakasulat pa yan. Kunwari, nakasulat pa yan. Ito, sa day 1, ito yung i-upload ko. Oo. Kumbaga, ang dami ng ideas sa'yo. Pero, kulang na lang talaga yung action na gagawin mo. Para buo mo yung yung gusto mong gawin. Number 4, yung excuses mo, logical naman pakinggan, pero paulit-ulit siya. Guilty ako dyan minsan, yung mamaya na. Hanggang nawala na. Parang, valid naman ba, pagod ka, valid naman yung reason mo, pero, ayun na. Hanggang end of the month, pagod ka. Diba? Tumagal na yung pagod mo, hindi mo na talaga siya nagawa. At number 5, yung takot ka sa discomfort kaysa sa pagiging stagnant. Kasi ang hirap kasi talagang kalaban ng comfort zone. Diba? Pagka nandun ka na sa comfort zone mo, ang hirap mo talagang hatakin or Hatakin. makaalis doon. Kasi okay ka na doon eh. Pero yun nga lang, baka mas marami pang opportunities yung nami-miss out mo kasi nag-stay ka lang dyan. Yeah. Nakaka-relate ako dyan kasi merong mga, for example, nasa higher position na siya. For some reason, bakit kaya siya aalis? Diba? Ay, Taas-taas na ng totoo. position niya. Ang ganda na ng estado ng career niya. Bakit kaya siya aalis? Parang na-realize ko siya dito. Na siguro nga dahil nasa comfort zone na, feeling nila hindi na sila nagiging relevant o iniisip nila na at some point, di ba? Na, At parang hindi na sila nati-challenge. oo, yun. So wala na nagiging challenge sa kanila. Kaya, umaano sila. Pero, let's be fair naman sa iba kasi hindi naman to lahat, everything is about fear. Meron din kasi nai-stuck talaga, hindi sila takot, nai-stuck lang talaga sila because of some reasons or external factors like mga breadwinners. Yeah, nandun na sila sa sitwasyon na yun. Responsibilities. Na wala silang magawa kundi gawin na lang. Oo. I know someone na gusto niya talagang mag-side hustle. Kaya lang, paano niya gagawin? Ang pasok niya, Monday to, hindi weekends yung off. Bahala na kung saan tumapat yung off. Pagka-holiday, bukas din. Hindi siya nakakapag-off. Nasa healthcare industry din. Yung main job niya, kinahain na yung oras niya. So, pagod talaga siya. Ang tagal na din niya doon. Tapos, syempre, marirealize niya, pagka lumipat siya, malaki talaga yung difference sa sahod. And hindi naman lahat may luxury na privilege na may sasalo sa kanila. Minsan, ikaw yung backup plan. Diba, may mga taong nakarely sa'yo, especially if may pamilya ka na. May Kasi ikaw binubuhay ka yung na. provider. So, mahirap yun. Kasi, lalo kung sa mga parents na, kasi may mga batang naapektuhan pag nawalan ka ng trabaho. So, isa din yun sa hindi lang comfort zone, but yun din, yung sitwasyon mo kung nasaan ka. Especially, I think malaking factor talaga yung financial aspect eh. Okay, to sum it up, paano ba talaga mag-move forward? Paano tayo aalis dun sa stuck moment na yun? Siguro start small. Hindi mo kailangan gawin agad na big leap or malaking risk para maka-move forward ka. Pero ang importante kahit pa paano nakakapag-start ka na. And siguro, yung iba kasi masyadong ino-overthink yung mga bagay-bagay. Like for example, yung sa content creation na parang hindi ko alam kasi sa akin, pag ino-overthink ko yung mga bagay-bagay, lalong walang nangyayari. So ako pag naisip ko, okay gawin natin, let's go. Ganun na lang.
At saka siguro, yung take mo nung action doon, na little action lang, or small action lang, hindi kailangan perfect agad. Yeah, you Diba? just need Kasi mapaperfect to mo start. yan along the way. Kailangan mo lang talaga magsimula. And isa pa doon is, sabi nga natin, di ba, yung comfort zone. Paano kung yun yung bread and butter mo? So, nasa sitwasyon ka na nun. So, siguro ang tip ko, parang ako, may mga job ako na talagang full-time, na yun talagang bread and butter. Pero I'm looking forward to some opportunities na doon ko naman magagamit kung saan ako masaya. Diba? So parang yun yung mga side hustle. So do side hustle. Para sa ganon, hindi ka lang stuck sa isang bagay. Nag-explore ka pa ng other opportunities. Diba? Parang ikaw, dami mo side hustle. Oo, Ganyan na racket. racket. Ikaw, madami racket! Wala nga akong racket. So siguro yung message na gusto natin iwan sa viewers and sa listeners natin is to also reflect, di ba? Magkaroon ng self-check to assess, stuck ka ba talaga or masyado ka lang takot kaya hindi ka nakakapag-move forward. Yes. Or nasa isip mo lang ba na stuck ka? Kaya hindi ka nagpo-progress? Or dahil dun sa risk na gusto mong gawin, hindi mo magawa kasi may fear. So, with that, kung nakarelate ka sa topic na to, or you know someone na makaka-relate sa topic na to, make sure to share this podcast with your friends or relatives. Till our next episode! Bye!